Hello there, Libra sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of August. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, hindi lahat ng Libra maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Libra, if hindi kayo maka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Libra, ano yung pwede mangyari this month of August? Love reading, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. So, titignan muna natin if what is happening right now. Okay, Librans, mga fellow Librans. This is your person's situation. Let's see what is happening sa person side mo. Lockbox. Close in, trap, frustrated. So, your person is trapped in a situation. Could be, baka dalawa kayo sa buhay ng tao ito or something. So, what your person wanted to tell you. Natatrap siya ngayon. Siguro hindi kanya makausap kasi naip na may humahadlang, ganyan. And feeling ko napoprostrate na din siguro siya sa mga nangyayari ganito na parang naiipit siya sa sitwasyon. I replay our conversation over and over. So definitely wala kayong communication ng person na to, Libra. Kasi namimiss ka niya and napoprostrate na siguro siya dahil wala siya magawa dahil naiipit nga siya sa sitwasyon ngayon. So, let's see on your part, Libra. Text message, unsent message. So, ikaw naman, Libra, nagiging indecisive ka din dito na magme-message ba ako or hindi. Tapos, magme-message ka na tapos hindi mo lang nasisend sa kanya. So, unsent and sent message, pwedeng nag-send ka na tapos dinidelete mo lang yung convo o something, yung message. So, kasi parang feeling ko sa part mo dito, Libra, is parang you are really waiting for this person na siya talaga yung dapat na mag-message sa'yo, but then since lock nga siya, trap siya, hindi siya makagalaw, hindi siya makadecide, and napoprostrate na din siya dahil hindi siya makapag-message sa'yo, eh wala siya magagawa, parang ganon. So ikaw naman dito is nag-aantay na parang feeling mo magme-message ba ako sa kanya or hindi, or dapat siya talaga dapat mag-message una, pero parang until na wala pa ano nangyari or something ganyan. So, parang nagme-message ka na tapos nag-unsend ka na naman ng message or something. So, definitely, this is an LDR relationship. So, tignan natin sa tarot card, what is really happening right now. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, love reading for Libra for the month of August 2025. Libra, what is happening right now? This is you, Libra. So, I can see here, sorry about that. I can see here, Libra, is parang hindi ka na nakakatulog sa gabi. Hindi ka na nakakatulog sa gabi thinking about this person. And I can also see here na siguro madami na din kayong pinagdaanan ng taong ito. So, umaabot na din kayo dito ng siguro matagal-tagal na din kayo. Maka year, ganyan, 2 years, something. Ang problema dito, Libra, kung di man to ikaw, sorry about that, unexpected. Anyway,
Meron ako nakikita kasi dito marriage card. Marriage na nai-involve dito sa connection ninyong dalawa. Pero, hoping lang Libra hindi ka nabuntis ng person na to. So, parang hoping lang na walang nangyari sa inyo kung baka hindi ka nabuntis, hindi siya nagparamdam sa'yo. Okay? Check your placements, okay? Kasi parang halos hindi ka na nakakatulog sa gabi thinking about this. Kasi, bakit siya luck? Kasi nga parang hinadlangan to siya eh. So, this person, as a point na hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. So, hindi kanya nakinausap. Because of this, parang might be feeling ko ginos ka niya. Or baka some of you, okay? Baka some of you may nabuntis siya. Dahil LDR kayong dalawa. Okay? But it doesn't have to be specific na buntis. Kundi pwede din naman na nagkaroon lang talaga ng babae. So, takes what resonates. So, or it's either na bumalik pa siya sa ex. So, depende kung saan kayo naka-resonate, okay? Basta dalawa kayo sa buhay ng person na to. Ang nakikita ko kasi dito matagal na kayo eh. And halos hindi nga kayo nakakatulog sa isa't isa. Ay, hindi nga kayo nakakatulog ngayon. Always thinking about the situation. Lalo na yung person mo kasi may frustration sa kanya. So, iniisip ka talaga ng person na to. So, parang feeling ko na either nagkaroon talaga to siya ng someone while you are in an LDR or nagkabalikan to sila ng ex niya. Okay? So, may family involved din kasi dito eh. So, baka pwede din LDR kayo tapos may nabuntis siya. So, pwedeng LDR kayo tapos may nabuntis siya kailangan niyang pakasalan to. Parang wala siyang choice. Pwede din ganito yun nangyayari na ganun. Let's see more. See? Ikaw dito Libra, nasa point ka na umaasa ka pa din talaga na magkaroon kayo ng like pag-aayos, pag-uusap ng person na to. Kasi dito nga sa point nag-aantay ka ng message niya, minsan nagme-message ka sa kanya, minsan naman pag nakakaramdam ka na parang ako na lang naman nagme-message sa kanya. So hindi na lang, i-unsend ko na lang. So you're still really gaining your strength. Kahit para sa'yo nahihirapan ka na feeling mo ikaw na lang yung nahihirapan dito, nagpapasa ng burden ng relationship ninyong dalawa. And minsan you just really wanted to decide not to move on, but you are thinking of this person, siguro sa mga promises niya, na mahal ka niya, na ganyan. So, parang minsan nakakapag-isip ka na eh, na mag-move on na lang ako. Pero iniisip mo din kasi na baka babalik pa din siya. Baka tutuparin niya pa yung pangako niya sa'yo, or baka nung time na kayo pa, sobrang wala kang, parang hindi mo maisip na ganito yung mangyayari. Hindi mo maisip na hindi ka na lang niya kakausapin ng ganito. Sa dami ng pinagdaanan ninyong dalawa, could be. Ano ba yung nararamdaman ng person mo? So, honestly, nakakaramdam siya dito talaga ng disappointments sa mga nangyayari. Not sa'yo, pero sa mga nangyayari. Nararamdaman niya kasi na parang dahan-dahan na din kayong nawawasak na dalawa, or dahan-dahan na din kayong nag-fade yung relationship ninyo. Kasi nga, nakalak siya.
natatrap siya. So, kung baka sa nabuntis niya, at siguro nalaman ng family, kailangan talaga na magpakasal, or baka pwedeng some of you, for the OFWs are ibang lahi to, na kailangan niya talaga na magpakasal na sa iba, sa same na lahi nila, same culture or something. So, naiipit siya ngayon sa sitwasyon dahil hindi siya makagalaw. And, nire-replay niya na lang talaga yung conversations ninyong dalawa. So, parang nararamdaman niya dito na parang wala na. Hindi niya naman talaga ginusto to, yung umalis ng ganyan. Labag sa loob niya to, pero parang para sa kanya, I have no choice. Kailangan kong gawin to. Kaya, I am so disappointed sa mga nangyayari. Ito yung nararamdaman niya. Kasi, gusto niya nga makipagbalikan sa'yo. Gusto nga niya bumalik sa'yo. Problem here is, parang may pumipigil talaga sa kanya. Maybe this is the parents or something. Na kailangan, parang gusto na siguro nila na magpatuloy na siya. To walk away na from you. And to move forward na. To walk away emotional na talaga from your relationship. So, namimiss ka talaga ng person na to. And even nagpaplano pa nga talaga siya na paano kanya makausap in a way. Paano siya mag-effort or paano siya gagawa ng paraan para makausap kanya. So, ano naman yung nararamdaman mo sa sitwasyon na meron dito, Libra? Libra, you might be dealing with Gemini, Virgo, Aquarius, could be Capricorn, Taurus as well. So, ano yung nararamdaman mo sa situation na meron kayo ngayon, Libra? So, naniniwala ka pa din sa promise ng person na to. Parang naniniwala ka pa din that this person, yung feeling mo, that this person will still going to come back and offer you new beginning, the promise na binigay niya sa'yo. And, nag-aantay ka pa din talaga dito. Nag-aantay ka pa talaga dito ng kung anong, yung pagbabalik niya. Dahil siguro may pangako kayong dalawa na magsama in a way. So, kaya nire-replay niya yung conversations ninyo over and over because siguro feeling ko, ito naman talaga yung gusto niya. Kaya lang may nangyari. Unexpected could be. And wala siyang choice na kailangan niyang gawin yun. Kasi trap na trap talaga siya. Ipit na ipit siya sa sitwasyon. Yung bang parang gusto niyang nandyan ka, I mean, gusto niyang piliin ka man niya, kausapin ka, at even piliin ka to be happy and fulfilled with you. Pero hindi siya sure na mangyayari pa ba yun. Dahil nga, may pumipigil na sa kanya. So, I can also see here, Aries, Sagittarius, Leo could also be Pisces. You might have Pisces in your chart. Okay? So, let's see ano yung pwede mangyari this month of August for Libra. Based sa situation na meron kayo ngayon. So, what is happening or what will going to happen this month of August? Love reading. Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. This is on your person side for the month of August or in the near future, Libra. Interview, talk, conversation, get on the same page. I think magkakaroon kayo ng communication din ng person na to. Might be this month of August or in the near future. Kasi nakita ko naman sa kanya, di ba, parang naghahanap siya talaga ng way para makausap. Kasi na-prostrate na siya. Na hindi kanya nakakausap, Libra. Ano yung pwedeng gusto niyang sabihin sa'yo? You speak to me through music. So, namimiss ka talaga ng person na to. Kaya feeling ko, naghanap talaga to siya ng way
na kausapin ka talaga. So, let's see on your part, Libra. Ano to? Now committal, independent. None pala, none. Sorry. Non-committal and independent. So, parang you have decided here, Libra. Kumbaga, not to accept this person. Kasi, siguro sa pagbabalik niya, sa pagbabalik ng person na to, parang you still feel that you are still on the same page. But through the explanation siguro ng person na to kung bakit nangyari yun, is, parang naramdaman mo na parang wala nang mangyayari dito. So, let's see, sa tarot reading, ano yung pwede mangyari this month of August, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, based sa situation na meron kayo. See, this is you, parang para sa'yo, mag-focus na lang ako sa goal ko sa buhay, and I think I have decided na din sa, even if you're going to offer me this victory again, sa pagbalik mo, parang hindi na ako sure kung maniniwala pa ako sa'yo. So, better parang maging practical na lang ako na to focus na lang ako sa trabaho ko, sa career ko, sa buhay ko. Mag-move forward na lang ako. Dadating kasi yung araw na, hindi na din kayo mag-uusap dalawa. Siguro kung magkakaroon man kayo ng pag-uusap, maybe this is already pwedeng ito yung closure, pwedeng babalik na siya, you still have the feelings, both of you, but then, parang nagiging practical ka dito na hindi ko na lang ipaglaban to. Kasi meron na talagang may involved dito na marriage, in a way. So, hindi naman to na married siya. Hindi siya married. Ang ano lang dito is, may nangyari ata talaga na, may nangyari talagang baka may nabuntis to siya or baka may parental to siya, parang ganun. Yun yung naramdaman ko sa reading na to. So parang kailangan niyang gawin to dahil sa yun yung kailangan. So parang wala din siyang choice. Siguro ganito siguro yung explanation niya dito, kasi parang alam mo yung nalungkot din siya. Yung feeling ko yung communication nito ninyo, Libra, is closure. Kasi parang nakita ko dito na may sadness and loneliness sa communication ninyong dalawa dito because of there is really an ending na talaga. Kahit pa nagmamahalan pa kayong dalawa. So parang meron ng ending. Even if your person still love you, your person still like you a lot. But then because of the responsibility na meron siya, kailangan din na tanggapin na ito na yung nangyayari. Siguro kung merong mang deal yung person mo sa'yo, like sabihin natin na kayo muna, kayo pa rin, parang ganun, kayo pa rin kahit may ganitong mga nangyari, hindi ko naman ginusto to, ganyan. Pero yung parang para sa'yo, Libra, ayaw mo nang mag-commit sa ganitong klaseng relationship na. So, hindi mo tatanggapin yung offer ng person na to. And you are going to guard yourself from this person na you already have the responsibility. Magpatuloy ka na lang talaga doon. So, let's see. About you might also be dealing, Libra, with Taurus or Virgo. You might have Capricorn in your chart. Okay, so Scorpio, I can also see here Scorpio. So, a message from the spirit guides for Libra.
Don't allow negative emotions to fester. Okay, if you're feeling frustrated, angry, or hurt, for example, just acknowledge that instead of fighting your feelings, go with them and work with them. Then, true healing will really begin. So, I think, ito naman siguro yung gagawin mo. I think na feel ko, si Libra kasi, sometimes si Libra, nag-overthink talaga yan, si Libra. Pero si Libra kasi carry niya lang din yan eh. Kaya niyang, kumbaga, hindi madali sa kanya, pero pag once na nag-uumpisa na siya, patuloy na yan si Libra. So, hindi siya yung parang nag-hold ng grudge. Same kay Scorpio. Pero hindi madali din kay Libra. Kasi Libra, yung important sa kanya is relationship. Kasi under sa kanya yan eh. Yung hawak na Libra is relationship talaga. Yun yung hawak niya. Kumbaga, yun yung trabaho niya. Pagdating kay Venus, planet Venus, si Taurus is more on the beautification of might be the earth, the plants, the environment, and the money. So, si Libra yung relationship and love, yun yung kay Libra. So, kahit ano pa man, si Libra talaga, pinaprioritize niya talaga yung relationship niya. Pero, pagdating sa ganitong klaseng situation, kaya ni Libra na bumitaw. Hindi siya yung tao na dapat, hindi pwede, ganyan talaga, dapat ganito talaga. Kung nakikita niya pwedeng ipaglaban yung relasyon, ipaglaban niya talaga no matter what. Lalo na pag ipaglalaban din siya ng taong yun. Pero para kay Libra, kung hindi din naman siya ipaglalaban, kaya din naman niyang tanggapin yung katotohanan. Kahit masakit sa kanya yun. Kung kaya dito na nga, nakikita ko naman dito that Libra will not going to allow negative emotion sa kanya, kasi dito pa lang sa kanya is like non-committal, independent. This kind of Libra na meron itong sa reading na to is an independent person. So, hindi siya yung naghabol ng pagmamahal ng iba, kahit may iba na. Siya yung tao na kaya nang tanggapin. Independent ako, kaya ko mabuhay mag-isa. So, yun. That is my reading for you, Libra. Thank you and God bless.